Ito na naman, nagwala si Vice Ganda dito sa speech na ito. Panoorin po natin paano ito sinalaysay at paano speech itong si Vice Ganda. Sinong nanakawan ng gobyerno, mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Puta-putahan ang mga putang ina nyo! So, ngayon, alam nyo na kung bakit nagmura si Tatay Digong nung sa panahon niya na siya pang naging presidente. Ngayon nyo na na-realize na kaya palaging napamura si Tatay Digong dahil sa katigasan ng mukha, mga walang hiyang magnanakaw dyan sa kaba ng bayan, sa pera ng bayan. Kaya ngayon, kayo na naman ang nagmumura at ngayon, na-realize nyo kung gaano kagago itong mga opisyalis na nagnanakaw ng pera ng kaba ng bayan. Lalong-lalo na dyan sa mga kongresista. Kaya si Tatay Digong nung sa time niya talagang sobrang higpit. Dapat sundin ang batas. Yun talaga ang dapat masunod. Matatapos lang ang misa pero Panginoon, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! 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 Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Mga mababait at mga resilient. Diba? Yung mga tao doon, mga crooks doon na nasa hearing sa kamera, House of Representatives, feeling nila sila yung batas, feeling nila ang babait nila, feeling nila na sila yung palagi yung tama. Di ba? Sa mga hearing nakikita natin pag hindi nasunod yung gusto nila, galit kagad. Parang sila na yung batas. Feeling mababait pero magnanakaw naman pala. Kaya nga feeling lang talaga. So ngayon Vice, na-realize mo na ngayon kung bakit palaging napamura si Tatay Digong sa kanyang panahon, sa kanyang termino kung naging presidente si Tatay Digong. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko papaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magpapait. Hindi talaga mababait kasi magnanakaw yan sila. Sarili lang yung iniisip. Basta't may perang mananakaw, basta't may perang pundo dyan na kayang ibulsa, ay talagang ganun yan. Tapos feeling lang ang mababait pero hindi naman mababait. Kontakin nyo itong mga kontraktor. Si Diskaya, siniwalat na nga niya sino itong mga involved. Ba't ayaw paniwalaan ng presidente ng Senate President Soto? Hindi pa gawing
resource person, hindi paging witness. Si Torne Remulla naman, tsaka pag gawing witness ang mga Diskaya kung sa uli yung pera na ninakaw. Saan ba tayo nakakita ng mga ganon, nakarinig na ganon na batas? Imagine ha, DOJ, Department of Justice ng Pilipinas, ganon magsalita. Kaya hindi ka talaga mapigilang mapamura ka sa mga walang hiyang crocodile, mga buaya dyan sa gobyerno, mga buayang nakaupo sa mga pwesto nila. Kaya hindi maiwasang mapamura ka talaga. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babalikan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil discernible ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi talaga Hindi pwede. pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Yes, totoo. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Maganda. Sana totoo yun, Vice. Sana marinig ito ng mga crocodile, mga buhaya natin dyan. Galit na galit ang mga tao talaga. Wala na. Tapos na yung pagmamanipula nyo. Hindi nyo na kayang baguhin ang utak ng tao. Kaya ito na. Ito yun na yung nangyayari. Sana po matauhan na yung mga tao dyan sa Senado. Kayo na lang ho ang pag-asa ng bayan. At sana, as soon as possible, makaupo na po yung mahal nating Vice Presidente, si Inday Sara. Alam ko na kayang-kaya niya panindigan ang pagiging presidente at pagiging mabuting leader ng ating bansa. Hanggang dito lang po tayo. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga mahal na kaperlas, mga mahal ng FW, mga mahal nating mamayang Pilipino. At sa hindi pa nakapag-subscribe ng channel natin, please don't forget to subscribe. Malaking tulong po sa ating channel para makapagpatuloy po tayo gagawa ng mga ganitong video. Ating opinion at saloobin bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Magkaisa po tayo lagi para sa bayan, para sa bansa, para sa lahat, at lalong-lalo na para sa ating buhay ng Panginoon. God bless everyone.